Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan ay nasa tema tayo ng wisdom o karunungan. So pag sinabi mong wisdom o karunungan ay meron kang alam, di ba, na ito'y tama. Di ba? Tama at pangmatagalan. Hindi ito yung ngayon alam mo, tapos sa susunod ay hindi mo na alam. At kailangan siyempre pagka alam mo ay ina-apply mo. Di ba? Kagaya sa mga estudyante, halimbawa, tapos ka ng pagka-engineering, civil engineer. Siyempre, yung nakuha mong knowledge dyan sa eskwelahan, ay kailangan mong i-apply pagka ikaw ay natapos na sa pag-aaral. At pag ikay nagtatrabaho na, doon mo na magagamit ang iyong kaalaman. Kaya dito sa atin, halimbawa, yan, dinidiscuss natin ngayon guys, yung salita ng Diyos. So, sinisikap natin, hindi man perfecto guys. Sinisikap natin na yung tinuturo natin dito ay mai-apply natin. Kailangan nating mai-apply. Hindi man perfecto, pero importante guys, sinisikap po natin. So, ang karunungan kasi ito yung kakayahan na magdesisyon ka. Diba? Sa totoong buhay na tama, hindi liko. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 10 verse 20, listen to advices and accept discipline. At the end, you will be counted among the wiser. So, kung gusto mo magpakatalino, sabi dito sa Proverbs, kailangan mo nang makinig sa mga nag-a-advise. Di ba? Kailangan mo ng discipline para matuto ka kung saan ka nagkamali. Di ba? So, minsan kasi nagiging problema, kahit alam natin na nagkamali tayo, ang nagiging problema ay unang-una ay yung pride. Di ba? Nangyayari yan guys, yung pride natin. Bawa sa mag-asawa, kasalanan mo na. Nakagawa ka ng kasalanan mo sa asawa mo. Tapos, siyempre natural, mag-aaway kayo. Tapos, ikaw na nga may kasalanan. Ikaw pa itong nagmamalaki. Hindi mo pinapansin, di ba? Wala ka nang pakialam sa kanya, kahit magalit siya. Wala na sa'yo. Kasi, kahit alam mong mali ka, pinaninindigan mo pa. Isa yan sa dahilan na bakit hindi mo matanggap na nagkamali ka. Kaya maraming nagkakaproblema. Imbis na ayusin, di ba, itama ang pagkakamali, ay pinagwawalang bahala dahil nga mataas ang pride. Siyempre, lalo na, paano kung magiging mataas ang pride? Kung yung pagkatao mo, halimbawa, tapos ka sa college, di ba? Tapos nag-masteral ka pa. O kaya naman, isa ang mataas na posisyon sa gobyerno natin. Makapangyarihan ka. Di ba? O kaya naman isa kang mayaman na tao. Talagang lahat ng gusto mo nangyayari, pinapagalaw mo lang yung pera. At kung isa sa mga katrabaho mo, o kaya kaibigan mo, diba, na sinasabi yung kamalian mo, huwag kang ganyan. Baka yung mga tao, huwag mong, yung mga minamaliit mo guys. Diba? Kasi sa tingin mo, wala silang kakayahan. O kaya naman ang lahat ng bagay sa tingin mo, alam mo, yung matalino ka talaga. Hindi ka tumatanggap ng kamalian. Kaya kung makipag-diskusyon sa'yo, yung mga mas below yung kapasidad, diba, yung wala namang pera, hindi naman mayaman, yung lang, isa pangkaraniwang taong kagaya natin guys. Makikinig ka ba kung isa kang mayaman, o isa kang mataas na pwesto sa gobyerno, diba, o mataas ang pinag-aralan mo, kahit mali ka na, natural, yung pride mo nandiyan pa rin. Hindi ka papatalo. Diba? Kaya yun ang nangyayari sa atin. Sa lahat ng pagkakataon, umiiral yung pride mo. Ayaw mong maituwid ka. So kaya kailangan guys, ang gawin natin ay talagang maging humility tayo o yung mapagkumbaba. Na hindi lahat ng bagay alam mo. Di ba? Kasi minsan, kahit anong klaseng diskusyon, parang alam mo, halimbawa, sa kotse, di ba? Marunong kang mag-drive,
pero hindi ka lang marunong magmekaniko. Ngayon, pinagawa mo yung sasakyan mo, yung ginagawa ng mekaniko, kinukontra mo pa. Parang binibigyan mo ng advice kung ano dapat gawin. So, sanay ko na lang tag-mekaniko. Parang ganun. Di ba? Para lang masabi mo na matalino ka rin pagdating sa sasakyan. So, marami pang bagay. Alam naman natin yan, nakikita natin naman yung mga taong talagang mataas ang pride. Ayaw patalo kahit na anong debate. Yung iba naman, siyempre, yung rejection, di ba? Kaya natatakot silang ma-reject. Kaya nga, kahit na anong mangyari, hindi ka pa rin bababa. Kahit na alam mong mali ka na. Diba? Yung mga simpleng halimbawa, may muta ka sa mata, may kausap ka, hindi mo na yung makikita yan. Oh. Ang kapwa mo makikita nyo, kung may uling ka sa mukha, parang ganun guys. Kaya hingin po natin sa ating Panginoong Yesus na sana ay maging mapagkumbaba tayo, matuto tayong makinig, maging makatao tayo, di ba? Madisiplina sa sarili. Yan ang kailangan po natin gawin para ma-achieve natin yung karunungan sinasabi sa Biblia. Hindi yung karunungan para matain mo ang kapwa-tao mo, di ba? Yung magmalaki ka, yung wala ka ng pakialam sa nakapaligid sa iyo, yung mga negosyante ka sa mga mga trabahador mo, di ba? Mga worker mo, wala ka ng pakialam, kailangan ikaw masunod, ikaw yung hari at ikaw yung pari. So, hingin po natin na maging mapagkumbaba tayo sa lahat ng sitwasyon, lalo na kung alam natin tayo ay mali. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansa, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala at magpakumbaba, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo anuman na yung kahilingan sa pangalan ng ating Panginoon. So, sir, tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pang mga karamdaman bumabalot sa kanilang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, kanilang karamdaman. Tanggalin niyo po. Yakapin niyo ng mahigpit, Lord. Alam naman namin, Panginoong Yesus, na walang imposible sa iyo. Kahit gaano pa kalala ang sakit, kung iyong loloobin at kami maging mapagkumbaba. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo, Lord. Kasira sila, nagkakaaway-away. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad. Tanggalin ng pride, Lord. Pairalin ng kahalagaan ng pamilya sa bawat isa. At pagbigis-bigisin niyo po muli. Ganon din po sa financial, Lord, na lahat po kami nangangailangan. Lalong-lalo na po, dinadalangin ko, Lord, yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam. Na pinuproblema pa, Lord, kung saan kukunin, kung saan hahanapin, para lang maitawid po ang kanilang pamilya. I-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. At patawarin niyo po sa aming mga kasalanan at kay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you very much po.